Hala, matindi to. Kakapasok lang, breaking news, sumabog na sa galit, pumalag na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaction itong vlog ni Ako Kabibig, isa sa mga DDS vloggers. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre, ayan yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. To me, paborito kong pakinggan ito dahil ano siya, jolly, maligaya. Na-attract ako sa kanyang caption. Sabi niya, sumabog sa galit si Imelda. So, kinampihan ni Imelda si Aimee laban kay PBBM. Ganon. So, tinignan ko, bakit ba? Ito, maganda ito. Sa isang interview ni Deo Macalman ng DZRH kay Senator Aimee, ito, sinabi ni Senator Aimee na mismo ang unang ginang galit na rin kay BBM. Hindi lang kay BBM, kay Martin Romualdez. Talagang pinagkakaisa na ng tadhana. Pakinggan natin ang interview. So, ibig sabihin dito parang tumututol sila, no, sa mga nangyaring mga issues, no, na lumabas ngayon sa administrasyon. Tumututol si Madam Imelda, no? Ito yung pinapatukuyan ng balitang ito, ba? Dito sinabi ni Senator Aimee na galit ang dating unang ginang kay PBBM at Martin Romualdez. Presidente yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigation, wala tayong magagawa. Tiisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Sabi ko siya, 2021, gagawin na ako dyan Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibasa, mahal ko naman yan kahit paano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman ito nangyayari. Ayan na, hindi pa nakikialam, hindi pa kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo. Ganun nga. Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin. Kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Yung tinatanong sa atin. Mapagalitan muna ako, sasabihin, huwag mo naman awayin si Bongbong. Sabi, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Lalo na yung Martin na yan. Kasi dito tinutukoy talaga ni Senator Aimee talaga. 'Di ba? Yung parang bakit hindi niya mapagsabihan ang kanyang pinsan? Hindi si Senator Aimee, si BBM, parang hindi mo mapagsabihan si Tambi. Sa kabila ng maraming issue na lumalabas yung pangalan ni Tambi. 'Di ba? Kasi dapat bilang pinsan, kung alam mong mali ang ginagawa niya, kung alam mo lalong-lalo na nasa mataas kang posisyon, talagang ikaw talaga yung susweto sa kanya. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing guilty si Tambi. Hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi sa kanya. Binibigyan ko lang ng katwiran, mga katunay Ito na naman tayo sa pagbibigay ng katwiran. Bigyan natin ng katwiran. O halimbawa,
Ano na naman ito, Tams? Ha, Insan? Ano na naman tong isinasangkot ka na naman dito sa ganito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? O sige, nasaan na yung mga pinagagagawa mo? Ipakita mo sa akin para malaman. Dapat ganun. Kailangan maging mahigpit siya. Siyempre, bilang leader ng bansa, kailangan talaga parang ikaw na kasi yung tatay dyan sa mga yan eh. Diba? Ngayon, si Senator Amy naman kasi, hindi naman talaga yung sinasabi dito na nagagalit si Senator Amy kay PBBM. Kasi akala naman ng iba, sinisiraan si BBM, nagagalit kay BBM, nagagalit si Amy kay BBM. Hindi naman siguro. Kasi bilang ang ginagawa ni Senator Amy kasi, parang bilang kapatid, bilang nakatatandang kapatid, na kailangan itama mo yung nangyayaring pagkakamali. Kasi nga naman, syempre, katwiran ni Senator Amy dito, napakatagal nila bago makabalik. Napakatagal nila bago mapagkatiwalaan uli. Diba? Ngayong nakuha na nila yung tiwala, bakit na naman nasisira ngayon? Parang nasasayang na naman lahat. Diba? Tapos ganito na naman ang mangyayari. Kung maulit na naman yun dati, edi sira na naman sila. Yun ang iniiwas si Senator Amy. Kaya hanggat maaari, maayos yung sitwasyon. Diba? Tapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin sabi, mali nga talaga, bakit hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yun. Diba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Sa totoo lang talaga, no? Mabait talaga ang Pilipino. Naging mabait sa mga Marcos ang Pilipino. Although, nung una, natikman nila yung galit ng mga Pilipino. Yung pinaalis sila sa Malacanang, halos kulang na lang, igapo sila, talagang ganon, sa galit ng mga tao. Pero pagkalipas ng ilang taon, ilang dekada, is humilom din yung sugat. Kita mo nga yung mga dilawan sip-siptain Kita mo nga yung mga dilawan, kain suka. Diba? Kita mo naman sila ngayon dumidikit sa mga Marcos. Samantalang sila, galit na galit sa mga Marcos. Sila yung nagpasimuno niyan. Kumbaga lumipas na yung taon, napatawad na sila ng mga tao at bumalik na yung tiwala. Kaya nga nananalong senador si Senator Amy. Kaya naging senador si Bongbong. Kaya naging presidente si Bongbong. Dahil bumalik na yung pagtitiwala ng mga tao. Kasi kung hindi bumabalik ang tiwala ng mga tao sa kanila at kung hindi sila pinagbigyan o napatawad, wala yan. Hindi magiging presidente yan. Diba? Hindi magiging presidente yan. Kaso syempre dito, pinaramdam ng mga tao na marunong lahat magpatawad. Marunong silang magpatawad. Pinapatawad na namin kung ano ang mga kasalanang nagawa nyo dati. No? Kaya sayang nanghihinayang si Senator Amy sa mga mangyayari na yan. Kung sakaling lumala ng lumala ang problemang yan, lalaki ng lalaki, sila na naman ang masisira. Naayos na tayo sa mga tao, bakit ganito? Nasisira na naman tayo. Bakit ganito? Bumabalik na naman yung mga dapat nakalimutan na dati pa. Diba? Naggalit. Kayo hindi pa nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga. Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos nun, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ako punta sa family reunion ng Pasko. Wala na, para nagkawatak-watak na. So, itong interview na ito is before yung pasabog ni Senator Amy sa INC rally sa Luneta. At alam ko between sa mga magkakapatid, yung tatlo, Amy, Bongbong, and Irene, alam ko
si Senator Amy ay malapit sa kanyang nanay. Napapansin ko. Bakit? Kasi nung a few days before yung election nitong May 2022, nung medyo nag-aalanganin na si Senator Amy kasi alanganin siya sa mga survey. May napanood akong video, nagsasalita si former First Lady Imelda Marcos. Ano pang pagkasabi niya is, inano niya yung pagiging inay. Hiling ng isang ina para sa anak. Botohan niyo si Amy. Basta ini-endorse niya. Makakatulong ito masunurin na parang ganun. Kumbaga parang nakikiusap si Madam Imelda sa mga tao. Siyempre bilang ina, 'di ba, is gagawin mo sa anak mo 'yan. 'Di ba? Lalong-lalo na nakikita mo nagkakaganon na parang kala mo matatalo na. Pero hindi naman. Siyempre, pinagkatiwalaan pa rin si Senator Amy, nabigyan pa ng pagkakataon. Talagang walang dapat gawin ngayon si Senator Amy kundi huwag sayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng tao kung bakit nakabalik siya sa pagiging senador. Dahil sa may mga susunod pa yan eh. Diba? Pag natapos ang 6 years niya, mapapalitan na naman ng bago. Diba? Magpapalitan na naman. Kailangan manalo na naman siya ulit. Ganon. Diba? Kailangan ipakita niya yung tama. Kung ano ang tama. Kumbaga, walang kapatid-kapatid, walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak. Basta paglilingkod sa bayan ang dapat unahin. Dapat ganun. Sabi ko, wow. Kasi kung hindi maganda ang relasyon ni Senator Amy at kay former First Lady Imelda, hindi niya i-endorse ng ganun. First time ko siyang narinig itong nakaupo na ang isang Marcos Jr. First time kong narinig si former First Lady Imelda na gano'n, nagsalita tungkol sa politiko at ini-endorse niya ang kanyang panganay na anak. Kaya napaisip-isip tuloy ako kasi ini-endorse ni VP Sara si Senator Amy. Noong una kasi nawalan na ako ng gana kay Senator Amy. Sa totoo lang. Hindi ako, kahit ako eh. Ako naman, parang na-diskumpiyado ako sa kanya. Simula nung, di ba, kaibigan yung mga Duterte, ganto, ganyan. Tapos bigla siyang naging alyansa. Di ba, parang bumabalingbing ba to? Di ba? Pero lumaon is nakita naman natin siya na umalis. Kasama niya si Camille Villar, di ba? Sabay ba sila kung sino una sa kanila? Di natin alam. Kalimutan na natin yan eh. Pero doon niya na pinakita. Although may nagsasabi na, palibasa kailangan mo yung Duterte power para manalo ka. Parang ganon. Kasi pag nasa alyansa ka, baka isa ka din sa mga natalo. Parang ganon. Yun ang sinasabi kay Senator Amy noon eh. Diba? Yun ang nagiging pula sa kanya noon. Kaya parang bumaliktad siya sa alyansa. Pero, diba, kumbaga, nabigyan uli siya ng pagkakataon ngayon. Sinasabi ko nga kanina na dapat niyang patunayan na yung nakuha niyang boto, 'di ba, is worth talaga. No? Kailangan ipakita niya. So sa mga pinapakita niya naman ngayon is marami namang natutuwa sa mga ginagawa niya. Although may mga nagtataas ng kilay at mayroon mga nagsasabing against do sa mga sinabi niya, 'di ba? Is na kay Senator Amy na yun kasi alam niya naman siguro ang tama't mali. 'Di ba? Alam niya rin naman siguro kung kasinungalingan o hindi ang sinasabi niya. Diba? Kasi kung kasinungalingan na sinasabi ng isang Senator Amy, diba? Is parang pamilya na niya ang sinisira niya. Pamilya nila. Ang kanila. Diba? Ganun ba ang dahilan ni Senator Amy para sirain? Ganun ba ang dahilan niya kung bakit sinabi niya yon para sirain ang buong ang kanila, pamilya nila? Hindi, syempre. Kaya ba sinabi ni Senator Amy yon para dahil galit siya kay BBM? Tingin ko hindi siya galit. Hindi galit si Senator Amy. Nagagalit si Senator Amy since day one pa lang. Lagi niyang inuulit-ulit sabihin doon sa mga taong nakapaligid kay BBM. Yun talaga ang pinupuntirga niya.
Eh kung mababalikan nyo nga mga katunay, maiisip nyo kapag merong mga ganyan-ganyan, di ba? Si BBM hindi niya naman masyadong tinatapik. Di ba? Kumbaga parang inaano niya lang na, ina-advisean niya lang. Ito namang kasing sinabi niya sa iglesia, yung nag-speech siya, tingin ko parang advice lang yun bilang ate. Pinairal niya dun yung bilang ate. Nilabas niya na yung pagiging politiko rito Hindi na bilang ate na to. Nasisira na tayo. Diba? Kailangan ayusin mo to. Ayusin natin to. Diba? Huwag kang makinig sa mga taong nakapaligid sa'yo. Parang ganun. Makinig ka sa akin bilang pamilya. Parang ganun yung gusto niyang paratingin. Diba? Dahil sa ginagawa ng kapatid. Wala na. No more Marcos. Wala na. As in, wala na. Kaya lang nung in-endorse siya ni VP Sara, napaisip ako. VP Sara might have seen something na hindi ko nakikita. Oh. So dahil may tiwala ako kay VP Sara, sabi ko, yes, I will vote for Senator Amy. At Dahil natagdagan, kay VP Sara, kaya binoto ko din si Senator Amy. Hindi ako magpapaka-plastic na hindi ko binoto. Ako, binoto ko rin yan. Diba? Dahil nakita ko naman yung yung ano ba tawag doon mga katunay? Yung niya na yung pakikisama kay VP Sara. Nakita ko naman. Hanggang ngayon naman pinapakita niya. Pinapakita niya talaga Kasi dati inaasahan ko baka pag nanalo to wala na, bumaliktad na to. Kasi nakuha niya na yung gusto niya Pero hindi ganoon lang nangyari. Dire-diretso pa rin siya sa ginagawa niya. Talagang kinakalaban niya pa rin kung ano yung maling nakikita niya. Kaya iniisip ko na baka hindi naman nasayang yung naging boto ko sa kanya. nung endorse ni former First Lady Imelda Marcos ang kanyang anak, sabi ko yes. Kasi ulitin ko kaming mag-asawa, we consider ourselves as Marcos senior loyalist. Ay, kami din. Ang nanay at tatay ko, mga loyalist din. Ako, gusto ko din ng Marcos. Gusto na pamilya namin, Marcos. Oo, totoo yan. Hindi si Leo Marcos, ilabas niya. Puwera yun, natin sama sa usapan. Pero, ano kami dyan? Dyan sa kay Apulacay. No? Kaya nga, isa ako sa lumaban noon dati, nung tinudurog si PBBM, nung tumatakbo siya ng eleksyon, dinudurog siya ng mga dilawan. Isa ako sa mga dumipensa kay PBBM. Nag-vlog ako kay PBBM noon. Talagang dinidepensahan ko siya noon. Kung maaalala nyo mga katunay. Diba? Halos nga pati si Ma'am Guanzon diba? Si Attorney Guanzon, binabanatan ko din noon. Dahil binabanatan niya si PBBM. Ganun lang dati. Pero simula ng parang ito na, tumakbo na yung mga panahon, naupo na, parang hindi ko na nagustuhan. Parang, ano yung nangyayari? Bakit ganito? Diba? Parang hindi ganito yung ine-expect ko, hindi ganito yung inaasahan ko Diba? Parang hindi ito yung pinaglaban ko, parang hindi ganun Diba? Parang nakita ko yun kay BP Sara Parang nakita ko yung hinahanap ko kay BP Sara na ito ang dapat kong suportahan na lang. Diba? Kasi kung tutusin, may mga nag-aaya din sa akin na bakit sa mga Duterte ka kumakampi? Diba? Samantalang nagbablog ka nun kay PBBM, pinagtatanggol mo mga Marcos, pero bakit kumampi ka sa kanila? Ang sinasabi ko kasi, hindi dahil sa sinasabi kong DDS ako. Hindi naman ako DDS Diba? Hindi rin ako sabihin kong maka-Marcos, di naman ako loyalista. Humahanga lang ako sa mga politiko na alam kong merong ginagawa sa bayan at inuuna ang taong bayan. Doon ako humahanga. Nakita ko yun sa mga Duterte. Diba? Kaya, doon ako Kasi kung sino ang tama, doon ako Kaya inuulit ko, kung mali ang mga Duterte, ayoko niyan, pas ako dyan. Pero kung nakikita ko yung pinaglalaban ng Duterte ay tama, doon ako. Kung nakikita ko naman na pinaglalaban ng Marcos ay tama, doon ako. Kakampi ako hanggang sa dulo. Hindi dahil sasabihin kong DDS ako, hindi dahil sasabihin kong loyalist ako, hindi sasabihin kong dilawan ako, kakampi ko, hindi ganun. Doon ako sa kung sino ang nagbibigay ng tama sa taong bayan. Hindi na pinag-uusapan dito ang grupo at kulay.
kung sino ang taong makakapaglingkod sa taong bayan, yun ang hinahanap ko. Believe kami, hindi sila perfect May mga nagawang pagkakamali din. Kaya lang, to us, Marcos Sr. and former First Lady Imelda, okay sila sa amin. Saludo kami dyan. Kaya nung i-endorse ni FF, ang tawag ko sa kanya, former first, forever pala. Forever First Lady Imelda, si Senator Remo, claro, yes, we will support. So, ito ngayon, ano kayang reaksyon? Ang next tanong is, after na nagsalita si Senator Amy Saloneta, ano kayang reaksyon ni Madam Imelda? Yun lang. Nagpaalam ba si Senator Amy sa kanyang nanay na mami o nanay, Bibigay ko lang si Utol. hindi ko na makayanan. Ibubulkar ko na ang nalalaman ko tungkol kay Bunge. Nag-usap kaya sila? Ano sa tingin? Ano kaya? Kasi masakit para sa nanay yun. Oo. Kay Madam Imelda. Oo. Nabigla ba si Madam Imelda nung ganon? Sa tingin ko opinion ko lang ito. Nagpaalam muna si Senator Amy. Siguro yan, sigurado. Siguro. Bago siya nagsalita. At nagbigay ng baka blessing. Yes. Si Madam Imelda. Sige na, ilahad mo na. Ayun, natating natungayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natungayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.